Hello, hello, hello. Meron ulit tayong parcel guys, galing sa Benguet pa rin. First ako ng very slight sa padala na to dahil guys, na medyo nagkakaroon ng problema doon sa shipping details. Ang pinadalhan ni seller ay yung details ko dati na which is pinakiusap ko lang sa kapatid ko at yung kapatid ko ay nasa abroad na, so medyo naloka ako ng konti. Tapos hindi pa talaga dito sa city namin pinadala, hindi doon sa area ng kapatid ko. At least kahit paano guys ay nandito na itong plants ko na hinatid na naman ng mga kapatid ko. Tinalo pa nila yung LBC guys sa pag-ship ng mga succulents ko dito sa bahay namin. 10 days ito siya bago ko talaga natanggap. So yun, at least okay naman siguro sila. Pinalan tayo na yung air dry ni seller. Ayan, nasa first plant na tayo guys. Pinabuksan ko na pala to sa mga kapatid ko guys nung nakuha nila kasi gusto kong ma-check kung meron ba mga mashi kasi pag merong basa pina-unwrap ko, pero yung mga hindi naman basa ay hindi nila ginalaw. So ito yung first plant natin, si Mini Jade. Ayan, malaki na rin siya na plant guys. Medyo lupay-pay siya dyan. Kailangan niya ng water. Yun, meron silang mga nakuha dito na may nagmashi-mashi na. Pero inalis na lang din nila yung basang dahon. Ayan si Jocelyn's Joyce or Jocelyn's Joy. Ayan, meron akong Jocelyn's Joy dito dati pero na maalam na siya guys. Pero gumanda yun at napalaki ko yun. Tinamaan lang talaga siya ng millibugs. Mahilig ang millibugs ng Jocelyn's Joy's blue frills, mga pink frills, ganun. Gusto nila yung mga ganyang kalens. Meron na rin siyang roots at saka foreheads na rin siya. So lash na rin siya at sobrang mura talaga nito guys. Kaya nga napamain ako. Next one natin ay si Batishana. Ayan, binili ko na lang siya guys kasi mura din naman. Super hardy talaga nito sa ating Gasteria Batishana. Yun. May mga nakita ko nga dito sa iba seller pero medyo pricey siya. Ayan, meron na siyang isang baby dyan at napakaganda niya guys. Napakalaki nitong sunod na plant natin guys. Ayan, halos mapuno na niya yung kalahati ng box. Sobrang laki niya talaga. Yan, si California Sunset. Medyo leggy lang siya guys at saka hindi siya ganoon ka-stress. Pero hitik pa rin naman siya sa dahon. Tingnan niyo yun sa bottom part ng kanyang stem. Marami pa rin naman siyang dahon at sobrang bigat niya. So, yung mga California Sunset kasi dito ay nalusaw. Kaya ito yung pampalit. Mas mabilis natin maparami kapag ganito kakapal yung ating succulent. Tapos, medyo leggy na nga lang siya. Actually, yung mga padala ni ma'am ngayon, hindi ganoon ka-stress. Gaya nito, ayun, sobrang leggy. Hindi compact yung rosette, ganun. Ayan. Or hindi compact yung kanyang mga dahon sa stem. Ganun. Pero okay lang yan. Ganun din naman dito sa amin. Wala din masyadong init. Meron tayong maraming lagas dyan na dahon. Pero later ko na yan pupulutin guys. Medyo malaki din tong isang kasunod natin na succulent guys. Pero hindi ganun kalaki kay California Sunset. Siya ay si Tito Buns. Mukha na siyang si Lovely Rose dyan guys. Sa sobrang leggy. Tingnan nyo yun, wala talagang kakompak-kompak. Pero konting exposure lang ito sa araw ay mag-i-stress na agad ito dito sa aking area guys at magko-compact na ito agad. Meron tayong 6 dyan na stems. Mukhang hindi sila galing sa iisang stem guys. Parang separate ito sila na stem. Medyo marami siyang mga nagmashi na dahon pero yung mashi na hindi talaga yung matubig. Parang normal lang na mashi kasi matagal sila sa back. Meron akong nabuhay dito ng mga titubans pero hindi ganoon kalash. Kaya ito na lang yung dinagdag ko. At mura lang din naman talaga kasi ito guys. Lash pa. Hindi nga lang ganoon ka-stress pero kaya naman natin buhayin. Ayan, ang ganda niya guys. Kung napapansin nyo guys, yung mga na-unwrap natin ay yung mga makakahoy na halaman. Kasi yun yung mabilis mabuhay dito sa akin. This one is Pachyphytum Dr. Cornelius guys. Medyo masanga din siya na succulent. Tapos maganda lang yung tips kasi nito. Ma-red. Medyo mabigat din at parang lush din ang succulent na sunod natin i-unwrap guys. Ayan, si Sedum Ruchi. Hindi lang medyo, talagang leggy siya guys. Hindi siya stress. Tapos, meron siya mga bulaklak atain sa mga dulo-dulo na niya. At lush na rin naman siya guys. At okay lang sa akin kahit na hindi siya ganoon ka-stress or ka-compact. Tayo na lang yung magpa-stress nito kung may araw. Pero pa-summer na rin naman kaya siguro ay mag-i-stress din naman yan. Next tayo guys. Ayan si Dusty Rose. Sobrang mura kasi nito, kaya ako siya binili. Kasi meron naman ako Dusty Rose dito at usually hindi ako bumibili kapag meron na akong isang uri ng halaman. Pero ito mura kasi kaya binili ko na lush pa. Ayan, at saka maganda din naman ang kulay niya guys.
Next box na tayo guys, pero itong box na to ay malaki at yung tatlong boxes, bali pinag-isa nila sa isang box na to para hindi sila ganoon ka mahihirapang magkarga kasi nakamotor lang sila papunta dito guys. So ayan, hindi na niya binalot, so nag-worry siya ng konti. Tapos baliktad pa talaga yung pagkabukas ko guys kasi nabukas ko siya sa bottom part sana. So nakabaliktad lahat ng mga succulents na yan, nakataob sila guys. So biglang nag-worry yung kapatid ko. Sabi ko okay lang yan, at least pa-surprise, 'di ba? Na hindi na agad naka-expose yung kanilang itsura. First sa box na to ay itong si Banlu. Ayan siya guys, malaki na siya sobra at sabi ng kapatid ko ito daw yung nagmamashi, which is hindi na nakapagtataka dahil sa kapal ba naman ng kanyang dahon. Sigurado nag-i-store siya ng maraming tubig sa kanyang dahon kaya noong napasok siya sa loob ng box talagang nagtutubig siya. Ang ganda ng dahon niya guys, merong mga red na lines. Excited na ako makita siya in stressed color. Next natin ay itong si Periwinkle guys. Parang meron na akong ganito guys. Tapos yung akala ko na Periwinkle ko dito, yung parang yellow na may red na line. Hindi pala talaga siya si Periwinkle kundi sa red line. Ayun. So ito yung Periwinkle. At sobrang laki talaga niya guys. Ito naman yung si Pentandromoran or tinatawag din siya na Korean Rosette. At first look talaga guys, hindi ko akalain na si Korean Rosette ito kasi iba yung kulay niya. Pero yung puno naman niya guys ay halata mo na Korean Rosette. Pero sa ngayon na tinitingnan ko siya ulit, oo, Korean Rosette nga siya guys. Pinuputakti ito siya ng millibugs guys, pero susubukan ko ulit dahil nag-i-spray naman din ako ng insecticide dito sa aking garden ngayon. Yan naman sa Esther guys, compact siya at lush. Ayun, tapos hindi nga lang masyado ganoon kaganda yung kanyang kulay, pero i-try ko ngayon na mag-alaga na hindi crested kasi dati meron akong crested nito at hindi siya nag-survive. Kaya nasabi ko na medyo hindi talaga masyadong nagsusurvive yung mga crested dito sa aking garden dahil marami na akong crested na namaalam. Meron siyang matchy konti pero okay lang din at meron din siyang mga dry leaves which is normal naman. Mukha siyang rondo sa paningin ko guys. Yung unang tingin ko para talaga siyang rondo pero hindi pala. Wala pala akong order na rondo. Ayan siya, may mga flower stalks siya dyan. Putlang-putla talaga siya guys. Naghahanap talaga siya ng araw. Ito naman yung Blue Galaxy guys. Tingnan nyo naman, grabe kalaki talaga niya guys. Hindi siya magkasya doon sa small pot ko dahil sa laki niya. Kaya ang ganda-ganda lang yan tingnan. Tapos, ang ganda ng dahon. Siguro, maganda din ang kulay nito kapag na-stress dahil merong mga red dyan sa gilid ng kanyang dahon, guys. At ang laki ng stem niya, sobrang mature. Bala ko itong linisan na lang ng roots or pugutan ng stem. Next naman natin itong si Crassula variegated flapjack guys. Ano na to? Mother plant na pala siya. Tapos meron na siyang root. Tapos yung pinakapuno ito na pinagpugutan nagkaroon na siya ng maraming babies kaya siya lush. Ang ganda ng kanyang kulay din guys. Next naman natin ay itong si Volcano guys. Talagang nawala yung kulay niya guys. Lalo na dyan sa pinaka-rosette. Namutla talaga siya at isa ito sa mga naglagas or nagmashi sabi ng kapatid ko at meron pa rin siyang mga basang dahon dyan until now. So, ayan. Sana gumanda na ang kulay nito, guys. Next naman itong si Andromescus maculatus, guys. Medyo silvery yung kanyang dahon at saka bilog-bilog. Ang ganda niya tingnan kasi yung nagkakahoy pala siya para siyang jade. This one is Pinwheel. Hindi ko alam kung iba ba yung Pinwheel Revolution, guys. Pero yun yung ID ni seller, si Pinwheel. Sobrang compact ng kanyang rosette. Tapos, ang liliit ng dahon, guys. Tsaka meron siyang babies. Sana lang mag-survive yung dalawang babies na yan para magkaroon siya ng cluster. Parang bluish na purple yung kanyang dahon. Sa tingin ko guys, free ito ni seller sa akin. Mukha siyang Monroe. Pero hindi ko alam kasi medyo nag-elongate yung pinaka-center ng kanyang rosette. Baka lang naghahanap ito ng araw. So sa tingin ko Monroe ito siya. Next naman natin ay si Echeveria Beauty Lily. Guwapa! Next naman itong si Echeveria Blue Rose. Talagang naputol na yung kanyang pinaka-rosette guys. Siguro nasira sa travel. Pero okay lang yan. Magbibigay din naman yan ng babies. Etiolated na rin kasi talaga siya. So sana gumaling siya dito sa akin at mabuhay ko siya guys. Next is Echeveria Branti. Ganyan siya kaganda sa post ni ma'am guys. Tapos ganyan naman siya pangit ngayon. So sana lang mapaganda ko siya ulit ng gano'n. So yan si Echeveria colorata Branti. Medyo nag-yellow siya. Hindi ko alam siguro dahil sa kulang talaga sa araw.
Next naman itong Echeveria Black Knight Champagne. Yung likod ng dahon niya guys ay parang mayroong mga red. Siguro ganoon talaga yung pinaka-identity ng Black Knight Champagne or Black Knight or Black Champagne. Next naman natin ay si Echeveria Ripple Jade guys. Ayan, akala ko wala pa akong ganito pero meron na pala. Meron na ako, tumagal na yung isa dito eh. Siguro itabi ko na lang ito ng tanim doon. Ayan, maganda pa rin naman siya. Mafarina siya at medyo silver yung dahon. Next is Crassula perforata or ito yata yung si Ivory Tower guys. Ayan, isang puno lang siya pero marami na rin naman siyang stem. So sana mabuhay po siya. Next ay si Echeveria Laurensis. Hindi pa rin talaga ako sumusuko sa Laurensis guys. Gustong gusto ko kasi talaga siya. Dahil gumaganda kasi ang kulay nito dito sa aking area guys. Tapos lush pa to at saka mura. So marami lang siyang dry leaves. Pero tuyo naman siya. Okay naman yung air dry niya. At multiple stem na talaga siya guys. At yan, cluster na siya tingnan. Walang masyadong kulay yung pinaka-center niya. Pero kaya natin yung pakulayin lahat kung mabuhay. Ito namang isa guys ay medyo may basa. Ayan, si Pink Opalina pala to. Medyo chubby talaga kasi yung dahon ni Opalina guys. At nag-i-store siya ng maraming tubig. Kaya siguro siya medyo basa konti. Pero feel ko normal lang ang basa na to guys. Ayan, ang laki niya guys. Yung Opalina ko dati ang liit. Pati yung blue Opalina ko lumiit lalo. Next naman itong isa guys. Ayan, si Starboost. Ganon din. Nagmumutla din yung pinaka-center niya. Sana lang yung bumalik yung kulay niya dyan sa pinakalikod. Kasi meron yung red dyan sa likod na para bang jelly jam or bloody jam. Ganon. Yun guys. So sana mapaganda ko siya ulit. Lapit na rin tayo matapos guys. Ayan, si Blue Minima. Ayan siya. Blue talaga guys. Yung kanyang kulay. Mature na yung stem niya. Yun, pero ano siya, pandak. Compact siya. Ganon. Tapos blue at may red sa tips ng kanyang dahon. Maganda rin naman siya guys. Para din siyang si Pinwell. Next is Minibel na may kasamang silver Minibel na maliit. Kasama siguro yan sa isang pot guys. At isinama na rin ni seller. Ayan, lush na rin naman siya. Kahit konti, maliit lang siya tingnan. Pero lush na yan guys. Next ay itong si Australian Flapjack. Ayan, ang ganda ng kulay ni Australian Flapjack guys. At sobrang laki din talaga niya. So sana mapalaki ko ang makasurvive dito sa lowland. Ayan. Pero na siyang dry leaves. Na konti lang din naman. Ayan siya. Sobrang laki talaga niya guys. Next ay itong si Pachiveria Blue Mist guys. Mukha siya, blue mist siya pero hindi blue yung kulay. Parang black. Pero gusto ko kasi ang kulay nito guys. Hindi siya mafarina. Makintab lang yung dahon niya. Para lang siyang mga ganzo, ganun. 5 heads na siya. Tapos, mura na siya guys. Para sa kanyang 5s kasi 5 heads na siya. Last na yan siya. Para sa akin at saka malalaki din naman yung kanyang roses. Next guys ay si Echeveria Colosseum. Ang ganda ng kulay niya guys, parang tapal pa. Sobrang mafarina siya, medyo meron na siyang nagtutubig pero konti lang din naman at maliit pala siya. Pero ano kasi, mura lang din kasi to kaya siguro siya maliit. Next naman ay si non-variegated jewel guys. Sedum din ata ito siya. Pasensya na, meron bata dyan na nakikialam. At ayan, isang set yan siya, mayroong barbecue na variegated. Isang puno lang din yung barbecue. Mabait naman ito sila pareho sa lowland guys. At pareho din sila na mahilig sa tubig. Gaya din ni variegated jewel ko dito. Mukhang free sa akin ito ni seller guys, si Blue Frills. Kasi hindi naman ako bumili ng Blue Frills. Dahil meron akong Blue Frills kasi dito. Medyo malaki ang rosette nito compared sa Blue Frills ko dito guys. At maganda din naman yung air dry niya. At meron siyang mga konti lang naman na mga dry leaves. Ayan, inunwrap ng anak ko yung si Tom Tom dyan. Sobrang cute ng Tom Tom talaga. Meron akong Tom Tom dito. Tumagal din naman yun guys. Pero mahilig kasi si Tom Tom sa water. Tapos hindi ako masyadong nagdidilag. Kaya yun na maalam siya. Medyo nag-etiolate na yung mga dulo ng kanyang dahon. Or rosette. Gan. Kasi siguro dahil sa pagkakulong niya sa box. Pagkakulong. Ayan, ang cute niya. Lush na rin siya guys. At saka multiple stem din siya.
We are down to the last one. And guys, si Ripsalis Dancing Bone. Bumili ako ulit kasi yung Ripsalis ko dito na lash na sana. Napabayaan ko yun guys. At as in, tumaob kasi yung pat nun. Tapos hindi ko na siya, matagal bago ko siya nabalik ulit. Meron pa palang cobwebs. Ayan, si Semper Vivum Cobweb. Binili ko rin siya ng mura. At saka bigay sa akin ng kapatid ko si Rombo Filosa. That was it for today's unboxing guys. Sana nagustuhan niyo yung video natin sa araw na to. And see you in the next one. Keep growing!